Tara na, merienda dito. Paabot po, paabot. Sumali ka sa team. Ikaw, isang lalaki, yung support mo, hindi mo pa magawa ng maayos. Kung kaya mong maglaro, maglaro ka. Kung hindi, huwag mo na lang akong nagpapahuli ka pa ng posisyon. Kung hindi ka talaga magaling, sa susunod, palit tayo ng pwesto. Okay ka lang ba? Gusto mong lumipat ng pwesto? Pumunta ka rito sa akin. Hindi na po, okay lang. Trabaho muna po kayo. HMM. Jing Cheng International. Paano napunta rito ang isang binibining tulad mo? Mga binibini at ginoo. Narating na natin ang huling destinasyon. Nandito na ako. Pakikuha po ang inyong mga gamit. Maayos pong bumaba. Woo, baba na tayo. Ha? Pasensya. Nasira ko ang button mo. Walang problema. Siya. Si Zhou Fuye. Ano ba ang nangyari? Pinapakain ko kayo para walang ginagawa. Ilang araw na ang nakalipas mula nang mangyari iyon. Hindi pa nalaman kung sino ang nagbunyag. Mga walang kwenta. Ate, ang nagbunyag ay mas alam ang mga nangyari sa kanila noon. Pinaghihinalaan ko, isa sa mga malapit sa Sister Long, may balak siyang saktan siya. Mga malapit sa kanya. Hindi yata posible. Sige na. Uuwi ako agad. Pasensya na, woo. May trabaho dito si Auntie Tang. Kailangang umuwi ako para asikasuhin iyon. Makakapunta ka sa Linjiang County sa bus mag-isa, di ba? Oh, Sige. Tara na. Tatawagan ko ang auntie mo at lola mo mamaya para sunduin ka nila. Sa bus station. sige Auntie Tang, magtrabaho ka na. Sir Zhou. Dito. Hoy, tingnan mo ang kotse ko, ano sa tingin mo? Okay lang. Hindi talaga makakapantay ang kotse ko sa mga sasakyan mo sa garahe. Sir Joe, ano ang naging balik mo sa bahay? Malakas pa ang katawan ng matanda. Muntik na ako mamatay. Sa paghampas niya. Sa pagkatao mong prinsipe papayag ang matanda na hampasin ka? Prinsipe pa ba? Kapag nakasal na siya sa aktres na kabit, malapit na rin ako mapunta sa Cold Palace. Ikaw ba? Xiaowu? Auntie, Ikaw talaga, Sanshui. Lalong gumanda ang itsura mo. Ako at ang lola mo nang tumawag si Tang Wenhua ay hindi makapaniwala. Ikaw talagang nagdesisyon kang bumalik sa Linjiang para mag-aral? Ay, ang Linjiang namin ay hindi makakapantay sa Dijing ninyo. Ang edukasyon ay nahuhuli rin. Sabihin mo na tamaan ng kalabaw ang utak ng mama mo? Kahit may nangyari, hindi dapat ipinadala ka rito? Auntie. Ako mismo ang nagdesisyon na bumalik. Sanshui, kahit hindi gusto ng auntie ang mama mo. Hindi ka naman hindi gusto. Ikaw, manatili ka lang dito sa auntie mo. Tara, dadalhin ka ng auntie sa bahay. Dali. Ay, Sanshui, nasa bahay na? Dahan-dahan. Kamusta ang negosyo nitong mga nakaraang araw? Siya iyon. Sa susunod, pag nakita mo yung mga yon, lumayo ka. Wala namang mabuting tao sa kanila. Sa kanila, si Zhou Fuye, ang pinakamalala. Siya si Zhou Fuye. Zhou Fui. Madalas ba siya dito? Madalas,
Hindi lang madalas. Dito siya nakatira sa itaas. Yung internet cafe, siya ang may-ari. Hindi ko alam kung anong kababalaghan ang ginagawa niya roon araw-araw. Sa susunod, pag nakita mo siya, umikot ka na lang. Sanshui. Yung sinabi ko kanina, naalala mo ba? Ma. Anong tawag mo? Bakit hindi mo pa? Tulungan ang ate mo sa mga bagahe. Si, ate, ang ganda-ganda mo talaga. Kung malaman ng mga tropa ko na may pinsan akong kasing ganda mo, magseselos talaga sila. Hay nako, yang batang yan. Lola, dumating na yung pinsan. Hey, Sanshui! Wow, ang laki-laki mo na. Tara na, akyat na tayo. Tara na, tara na. Ito ang mga dala kong regalo para sa inyo. Sana magustuhan ninyo. Naku, nasa bahay ka na. Bakit ka pa nagdala ng regalo? Oo nga, ang gastos nito. Ate, ang bait mo talaga sa akin. Para kang diwata. Tunay ba o peke yang pulseras? Hindi po peke. Narito po ang certificate at resibo ng pulseras. Pwede ninyong tingnan. Sanshui, napakamahal nito. Napakagastos. Oo nga, Hindi pwedeng tanggapin ng lola mo. Lola? Tita? Tanggapin niyo na po. Kasama ko si Auntie Tang nang bilhin ito gamit ang pera ni Mama. Yung lola mo at yung tita mo, hindi gaanong nakakita ng mundo. Yung mga binili mo, baka hindi man lang nila malaman ang pangalan. Mas mabuti pa siguro kung ginto o pilak na lang ang ibinigay mo. Mas praktikal. Aray, Mukhang tama ang aking regalo. Sanshui, pagod ka na siguro sa biyahe. Dongzi, samahan mo ang ate mo sa kwarto para makapagpahinga. Sige, ate, dito tayo. si. Malaking artista ang nanay niya, kaya pag nagbigay, talagang bukas palad. Alam mo, ngayong pagkakataon kung hindi dahil uuwi si Sanshui para mag-aral, malamang hindi niya maaalala kaming mga mahihirap na kamag-anak. Anong sinasabi mo? Si Sanshui, medyo mahina ang pandinig, pero mag-ingat ka pa rin sa pagsasalita. Ayos lang yan, ma. Ate, itong dressing table, ito'y bago lang binili ni Mama at ni Lola sa furniture market noong isang araw. Sabi nila, dahil galing ka sa Maynila at mahirap lang ang pamilya namin, baka hindi ka sanay o hindi mo magustuhan. Hindi naman. Nagustuhan ko naman. Mabuti naman, aalis muna ako. Kahit hindi kasing yaman ng Maynila, pero maganda naman pala dito. Tingnan nyo, ang ganda. Oo nga, oo nga. Anong ingay ng mga tol sa baba? Parang anak ng may-ari ng supermarket sa tapat. May pinsan daw galing syudad. Ipinagmamalaki. Pinsan galing siyudad? Siya kaya yon? Balita ko, transfer pa rin sa ating first high school. Sarzu, pupunta ka sa school bukas? Tingnan ko ang mood ko bukas. Galing siya sa Jingcheng International School. Ah. Kung patuloy na ganito ang grades mo, baka makapag-aim pa ng mas mataas. Top scorer sa pagsusulit sa county. Magiging teacher in charge ko na kayo. Sumama kayo sa class president para kunin ang mga libro at uniform. Salamat, teacher. Galing ka sa Jingcheng? Oo. Mas maganda ang kondisyon sa Jingcheng kaysa dito sa amin. Maraming gustong pumunta sa Jingcheng. Bakit pa kayo lumipat dito? Classmate. Tulungan mo ako kunin ng libro? Siya nga ba? Siya talaga? Salamat. Bakit ka pumunta sa school ngayon? Ano, hindi ba ako pwede mag-aral sa school? Top student? May prejudice ka ba sa tao? Bagong transferi sa klase nyo. Hindi ko pa nakita. Parang kakaiba ang Joe Puya ngayon. Si Yawo, tara na. Kamusta, classmate? Ako si Xiaowu, bagong transferee sa Class 1. Class 7. Zhou Fuye. Si Yawo, alis na ako. Oh, Siya.
Yung si Joe Fuya, lumayo ka sa kanya. Araw-araw siyang kasama ng mga tambay sa labas. Hindi siya mabuting tao. Close ka ba kay Zhou Fuye? Sino sa school ang hindi siya kilala? Si Joe Fuya. Noong nakaraan, nag-away siya para sa isang babae. Nakulong. Alam ng lahat yon. Nakipag-away para sa isang babae? Boss, isang kahanang Huang Hello. Xiao, Anong ginagawa mo dito? dapat ako ang magtanong niyan sa'yo. Hindi tulad sa malalaking lungsod ang maliit na bayan, kapag lagpas na ng 9 p.m., mas mabuting wag nang gumala. Salamat. Narito na ako. Pasok ka na. Salamat. Huwag ka nang magpasalamat. Dadaan lang naman ako. Si. Hindi tulad ng malalaking lungsod ang mga maliliit na bayan. Pagkalampas ng 9 p.m., mas mabuti na hindi na lumabas-labas. Hoy, Auntie Tang. Woo. Pinapabili ako ng mama mo ng tiket para sa pag-uwi mo. Sabi niya, pagpunta mo sa Linjiang, hindi ka na makakapag-dance class. Sa bandang huli, mahihirapan sa art entrance exam. Hindi na, Auntie Tang. Okay ako dito. At saka, marami rin akong mga kaibigan. Alam kung sino ang mama ko. Si Xiao ba? Kausap mo ba si Xiao sa telepono? Sabihin mo sa kanya, ako ang mama niya. Dapat sundin niya lahat ng sinasabi ko. Huwag siyang magiging katulad ng tatay niya, na nagpakababa. Hindi magkakaroon ng kinabukasan. Sabihin mo, umuwi siya agad-agad. Kung hindi na siya makakagamit kahit piso ko. Bakit niya ganun sabihin ng tatay? Sila ni Zhou Chenhui ang unang nagkamali. Bakit? Zhou Fuye. Zhou Chenhui. Zhou Fuye, ano ba talaga ang gusto mo para matanggap ako? Dapat pag-isipan mo, bakit ko dapat tanggapin ka? Sa bahay mo o sa hotel? Pwede. Ikaw ang mamili. Sino ka ba? Ako si Li Huanyi, galing sa Vocational High School. Vocational High School? Legal age ka ba? Yun lang ang iniisip mo? Huwag kang mag-alala. Dati pa, 18 years old na ako. Isara mo ang butones. Ano ba ang ibig mong sabihin? Kalimutan mo na ang gusto mo. Kahit hubad ka sa harap ko, wala akong interes sa iyo. Ikaw, Hindi ako gusto ng malalaking dibdib. Nakakalito. impotent ka. Saan ka nakatingin? Magaling kang humithit. Bigyan mo ako ng isa. Ito ang kinain ko. Pahiram ng apoy. May hearing aid. Bingi talaga.
Ang lakas ng Huanghelo ay normal lang. Hindi niya ako tinatawag na bingi. Hindi bagay sa babae ang pag-smoke. Kasi pag nag-smoke, mangangamoy ang bibig at magiging dilaw ang ngipin. Magiging pangit ang kutis. Magiging pangit ang itsura. Gusto mo ba yan? Kaya, ako na ang mag-smoke nito para sa'yo. Zufuye, madali ka lang ba mabibili? Ano gusto mong gawin? Ano sinasabi mo? Kapag hindi masaya ang tao, dapat gawin ang gusto niyang gawin. Ano gusto mong gawin? Dadala kita sa gusto mong gawin. Anong gusto mong gawin? Ano sinabi mo? Kapag hindi masaya ang tao, dapat gawin ang gusto mong gawin. Anong gusto mong gawin? Sasamahan kita sa gusto mong gawin. Ang gusto kong gawin. Isa kang bingi-bingi. Isang simpleng bagay lang. Hindi mo na pinag-aralan ng piano. Bakit ka nila inaapi? Hindi nila inaapi ang iba? Naisip mo ba? Dahil sa pride mo? Anong ginagawa mo? Magpiano ka. Gusto ko, gawin ang hindi gusto nila. Jofuye, Naisip ko na. samahan mo ako mag-ikot. Hindi ko pa sinasakay ang kotse ko sa iba. Wala akong helmet para sa'yo. Magtiis ka muna. Sumakay. Hawakan mo. Mas okay na ba ang pakiramdam mo? Masarap. Hindi nga. Bakit si Xiaowu at Jofuye ay sobrang magkalapit? Ang kanilang mga posisyon ay napaka-romantic. Totoo. Wala silang koneksyon, di ba? At si Jofuye, my girlfriend, di ba? Ay, Tara na. Di na tayo tumitingin. Okay, nakalibot na tayo. Nakapag-yosi na. Ha, 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 ha. Balik ka na sa klase. Good student. Joe, sapat na ba ang isang tanghali? Sabihin mo sa akin. Ikaw at Li Huanyi nag-check-in sa hotel? Ganon ba ako ka-desperate? Hindi Li Huanyi? Pero sabi nila gusto mo ng malandi? Ano ang gusto ko? Ano ang gusto ko? Mag-isip ka na lang. Ano ang gusto mo? Di ko alam. Sa hapon, kasama ng ang diyosa na Xiaowu sa klase ng PE. Alam ko yan. Joe, di na ako alis. Mag-aaral ako. Hoy, ano sa tingin mo? Makikita ba natin si Jofuye mamaya? Huwag ka nang umasa. Magkasama ang dalawang section natin sa PE class. Nakita mo na ba siyang pumunta kahit minsan? Si na nga. Uy, hindi ba yan si Jofuye? Xiaowu, tingnan natin. Wow! Ang gwapo talaga ni Jofuye. Narinig ko, yung nakasakay sa kotse ni Jofuye kanina si Li Huanyi daw. Nakakainis. Yung campus heartthrob natin sa first high, naagaw pa ng isang vocational student. Xiaowu, kilala mo si Zhuang Jiahe. Close ka ba kay Jofuye? Kung sasabihin kong close kami, baka pag-initan ako. Hindi ko siya kilala. Hindi kami close. Boss Joe, tigil na ko. Tigil na rin ako. Nakakasawa.
Siya, gusto kitang ligawan. Bigyan mo naman ako ng pagkakataon. Itong loko. Masyado namang mataas ang pangarap. Ikaw ba? Ako, si Kosong ang ika-4 na klase. May kailangan mo ba sa akin? Gusto ko ligawan ka. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Pakisuyo, makadaan ako. Makadaan ka. Gusto mo maging girlfriend ko? Sino? Nadulas kamay ko. Zhu Fuye. Sinadyang mo ba? Sinadyang ko talaga ito. Ikaw. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba narinig ang babae? Ayaw niya sa'yo. Ano pang ginagawa mo? Ikaw? Kayong dalawa. Ako, magbabayad ng gamot. Umalis ka. Sige. Hintayin mo lang ako. Salamat. Tinulungan pa siya ni Joe Fuya. Ano ba ang relasyon ni Joe Fuya sa Xiaowu? Talaga? Sa tingin ko, si Joe Fuye, simpleng, ayaw lang sa ugali ni Kesong. Hindi niya tinignan kahit minsan si Xiaowu. Sa tingin ko rin, si Xiaowu, nakatingin pa rin sa Zhou Fuye. Hindi siya pinansin. Gusto ko lang maging tulong. Hindi ba pwede? Ano ba yung mga sinasabi mo? Tara na. Woo, okay lang ba? Xiaowu, sabi ng class monitor, maghahanda siya para sa math competition. Nagaantay siya sa study room. Class monitor. Hoy, hindi kaya talagang nagiging magkasintahan na si Xiaowu at Lin Cheng? Zare. Sinong nagsabi sa'yo na sila? Madalas ko na lang nakikita. Si Lin Cheng hatid-hatid siya pa uwi. Woo, hindi kaya gusto ka ng class monitor? Malakas ang ulan. Bakit hindi hatid-hatid ka ni Lin Cheng? Hindi kami close. Bakit niya ako ihahatid? Ano ba yan? Nagpapaliwanag sa akin? Nandito ako. Bilisan mo. Zhou Fuye. Magandang gabi. Magandang gabi. Xiaowu. Vu. Oy, Pumunta ka sa internet cafe. Tawagin mo ang kapatid mo para hindi magalit ang tiya mo. si. Zufai, tulungan mo ako. Ano ang binili mo? Prutas. Ate, bakit nandito ka? Zufai, ano ang tinitingnan mo? Tara na, uwi na tayo. Sige. Kilala mo ba yung babae? Bilis, ano pang hinihintay mo? Ayusin mo nga yung sugat ko? Narinig ko. Pasensya na. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka sana naging ganito. Kung talagang nakokonsensya ka sa kanya, mag-resign ka sa trabaho mo. Talagang magtatrabaho ka sa bar? Yung problema namin, hindi mo pakialam. Hindi ko pakialam? Di wag kang lumapit sa akin. Huwag mo na ako tawagan. Hayop. Nahiram ko yung damit mo kahapon. Lalabhan ko at ibabalik. Hindi akin yung damit. Kay Juwang Diahe. Hindi ako nagpapahiram ng damit sa babae. Siya ba ang girlfriend niya? Tignan mo ang cellphone. Paano mo nakuha ang contact details ko? Binili ko yung chubby na kasama mo. Anong meron? Bakit mo ako tinawag ng ganitong oras? Wala lang. Gusto ko lang mag-explain sa'yo. Yung nakita mo kanina,
Si Lan Kyong. Kaibigan ko siya. Walang relasyon sa akin. Huwag kang magkamali. Anong relasyon ninyo? Hindi mo na kailangang mag-explain sa akin. Ayoko lang na. Magkamali ka tungkol sa akin. Kaya gusto kong mag-explain. See? Alam na? Xiao. Ang galing mo talaga. Hmm? Wala lang. Gusto ko lang itanong. Bukas. Gusto ko lang itanong. Bukas, gusto mo bang sumama sa akin? Maglibot sa Underground Palace? Maglibot sa... Sige na, hindi na. Kung ayaw mo, ayaw. Matulog ka na ng maaga. Zhou Fuye. Maligayang kaarawan. Ikaw. Paano mo nalaman? Pupunta ako bukas. Magpahinga ka ng maaga. Pakibalot nga po ito. Ang ganda ng taste mo, miss. Itong lighter na ito, bagay na bagay yan para sa boyfriend mo. Hindi boyfriend. Sa VIP room 888 mamayang gabi. Para sa birthday ni Young Master Joe. Huwag kang malate ha. See? Ang daming tao. Kinakabahan na ako. Pero, ang daming gwapo at magaganda. Xiao, dumating ka na rin? Tara, tara. Halika na, sumama ka. Sino yon? Ang sexy niya. Ako si Lan Kyong. Ngayong nandito na kayo, mga kaibigan na tayong lahat. Magsaya lang kayo. Kung may kailangan kayo, sabihin niyo lang sa akin. Ay, hindi ba siya si Zhou Fuye na rumored girlfriend na si Ate Lan? Kumusta? Ako si Shavu. Narinig ko na ang pangalan mo. Anong gusto mong inumin? Ala ko soft drinks. O kaya juice? Asa lang. Mga estudyante, sina Xiao. Bigyan mo na lang sila ng juice. Alam mong mag-alaga, Zhuangzi. CJ, magsaya kayo. Titingnan ko kung dumating na si Aye. Umupo kayo kung saan. Girlfriend ni Zhou Fuye yon, di ba? Para siyang hostess dito. Hindi girlfriend ni Zhou Fuye yun. Ha? Paano mo nalaman? Boss Joe. Huli ka sa birthday mo. Dapat 2 baso ang parusa nito. Joye. Ito yung sinasabi kong Diyosa. Ang pangalan niya ay Xiao. Yung katabi niya ay kaklase niya. Creep. Siya, inimbita mo yan. Dapat ipakilala ng maayos. Kumusta? Pwede bang makuha ang contact mo? Kumusta? Pwede bang makuha ang contact mo? Kaklase, pwede bang makuha ang contact mo? Tama na yan. Ilang na ang na-add mo. Huminga pa ako. Hindi mo ako pinapansin, ha? Nababagot ka ba? Okay lang. Gusto mong maglaro ng bilyar? Hindi ako masyadong marunong. Tingnan mo ang bola. Ilagay ang hintuturo dito. Ang hinlalaki ay narito. Maganda ba? Diyos ko, hindi kaya si Joye? Nagkagusto rin sa Diyos ako? Ayoko na mag-aral. Pagod na ako. Medyo. Talaga, hindi na ako maglalaro. Maglaro na lang kayo. Sige na, magpahinga ka na lang doon. Kung may problema, sabihin mo sa akin. Joe Fuye, tayo na! Si.
Xiaowu? Xiaowu. Juice. Ano ang numero? Hindi mo na kailangang tanungin ako ng mga ganitong bagay. Alam ko. Ito ang mga mata ni Zhou Fuye. Ito ang ilong ni Zhou Fuye. Zhou Fuye. Lasing na ako. Xiaowu. Sinadya mo yan, di ba? Mag-isip ka. Zhou Fuye. Sama mo ako para makalabas at makahinga ng sariwang hangin, okay? Anong ginagawa mo? Kanina. Gusto mo ba akong halikan? Papayag ka bang halikan kita? Hindi. Hindi kita papayagang halikan. Ang boyfriend ko lang ang pwedeng humalik sa akin. Ang galing mo namang pumili ng oras para matulog. Dapat ito, pampagising, to, para sa'yo. Magkano? Padadalhan kita. Kagiri, pera ang pinag-uusapan natin? Ano pa ba? Hindi naman pwedeng abusuhin kita. Madalas mo na nga akong inaabuso? Ano ibig mong sabihin? Nakalimutan mo na ang nangyari kagabi? Wag na, parang ako lang ang nagpapanggap. Mabuti sa tiyan ang gatas. Ayaw ko ng pera mo. Siya si Kagiri, di ba? Oo, siya nga. Hoy, classmate. Binabati ka. Bakit ka tumatakbo? Anong gusto ninyo? Kamag-aral. Binabati kita. Bakit ka tumatakbo? Ano ang gusto ninyo? Mas maganda ka sa personal kaysa sa picture. Talagang ikaw ang school beauty ng first high. Talagang mayabang. Hindi siya hinabol ni Kosong. Ako na ang hahabol sa kanya. Kosong, ano ang gusto mo? Wala. Mahal kita. Nagpapahayag ako ng pagmamahal sa iyo. Maging girlfriend ko na. Pinatawag mo ang grupo para harangan ako. Ito ang tawag mo sa pagpapahayag ng pagmamahal? Hindi kita gusto. Gusto ng kapatid ko sa iyo. Ano ba, nagpapanggap ka? Maganda lang naman. Ano ang special doon? Ano ba, nagpapakamataray ka? Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Ang ganda ng school beauty. Deaf pa siya. Ibalik mo sa akin. Little deaf girl, pahiram ng hearing aid para maglaro kami ng 2 araw. Kailan? Pag-isipan mo. Kailan ibabalik sa iyo? Hahaha, Tara. Umalis na. Ibalik mo sa akin. Imo. Oy. Magre-report ako sa pulis. Wala ang hearing aid. Tingnan ko kung hanggang kailan siya magpapanggap. Ang ganda niya. Deaf pa siya. Sa panahon na yon, sigurado siya. Hindi makarinig kahit isa. Pagkalipas ng 2 araw, makipaglaro kami sa kanya ulit. Hearing aid. Not Sukiri. Ikaw.
Joe Fuye, tama na yan. Gusto mo ba talagang patayin siya? Hindi mo ba narinig na inaapi nila si Xiaowu? Grabe ang mga sugat mo. Dadalhin kita sa ospital. Wag na. Hindi makakapasok sa klase si Xiaowu kung wala ang hearing aid niya. Mauna na ako sa eskwela. Ang salitang ito, may nakakaalala pa ba? Xiaowu. Xiaowu. Baima, tawagin mo siya. Xiaowu, dapat maging masigasig kayo sa klase. Makinig kayong mabuti sa klase mga bata. Ang mga salitang ito, pagkatapos ng klase, kailangan pa ring pag-aralang muli. Malapit na ang college entrance exam. Ang galing-galing daw ni Xiaowu sa pag-aaral. Pero may kapansanan pala siya. Kaya pala laging nakakalugay ang buhok niya. Para pala itago yung hearing aid niya. Tama na, tama na. Magpigil naman kayo. Huwag nyo namang iparamdam kay Xiaowu na tinutokso natin siya dahil may kapansanan siya. Eh kung tinoksuman natin, ano naman? Hindi naman niya maririnig. Okay lang. Sabihin nyo, Vuvu, huwag mong pansinin ang mga sinasabi nila. Okay ka lang ba? Yung araw na yon ni Kesong. Hindi ako bingi. Huwag kang matakot. Sa kanya, sinimulan na niyang isara ang pinto. Ikaw ang bumawi ng hearing aid ko. Maliliit na sugat lang. Joe Fuye, bakit mo ako ginaganito ng kabutihan? Ginagamit lang kita. Masakit pa ba? Hindi na. Pumunta na tayo sa ospital. Tara na. Paano mo nalaman na agaw ang hearing aid ko? Nagkataon lang na narinig ko. Di ba ikaw rin ang tumawag ng pulis? Parang wala lang yung pagod ko. Masakit pa ba? Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako mamamatay sa ganitong sugat. Tingnan mo. Malakas pa ako. Ay nako, Anong nangyari? Hindi naman ako lumakas ng todo. na-stroke ako sa pagmamalaki mo. Sagot ko yan. Ha? Na-stroke. Sagot ko yan. Zhou Fuye, nanliligaw ka ba sa akin? Nanliligaw ako sa'yo. Ako'y nagpapahayag ng pag-ibig sa'yo. Zhou Fuye, magandang gabi. Magandang gabi. Ano ang ibig sabihin? ginseng, bird's nest. Ejaw. Oh, dumating ka. At napaka-polite mo. Bumili ng maraming bagay. Gusto kong magtanong sa Xiatong Xue ng ilang mga tanong. Sakto, dala ako ng ilang mga pampalakas para itong bayad sa pagtuturo. Magpanggap ka lang. Tingnan natin kung sino ang makakapanggap sa iyo. Napaka-polite mo. Woo! Dali pumunta rito. Joe Fuye, dalhin mo ang mga bagay dito para magpatururo sa iyo. Zhou Tongxue, salamat sa iyo. Walang anuman. Guro Xiaowu, sa hinaharap, maraming pagtuturo mo sa akin. Maaga pa ang oras. Mag-aral muna kayo. Pagdating ng oras ng hapunan, papatawag ko kayo ng Dongzi. Salamat, Xiaoyi. Salamat, Waipo. See, go. Ano ang ginagawa mo? Hawak ko ang kamay ng girlfriend ko. Ano ba? 2 puting bola, numero 2. 2 puting bola. Bakit ako nakasalamin ngayon? Kasi makikipagkita ako kay Lola at sa tita ko. Kailangan kong makuha ang loob nila. Kailangan kong magpanggap na mabuting estudyante. Kung hindi ka nakakaalam, akala mo, parang bagong manugang na pumunta sa bahay. Unang beses ko kasi, wala akong experience. Bagay ba? Nakakainis ka talaga. May pumasok sa mata ko. Tingnan ko. Saan? Dito.
Dito lang? Okay ka na ba? Oy, Woo! Tulungan mo ako! Alam niyo ba kung sino ako? Hinahayaan niyo lang akong ganito? Sasabihin ko sa inyo, irereklamo ko kayo. Yung custom-made kong damit. Nakakainis talaga ako. Paano ka nagmamaneho? Muntik mo na akong mabangga. Chen Yan? Xiaowu, ikaw talaga. Anong maganda sa lugar na to? Walang kahit anong nangyayari dito. Siya si Chen Yan, kaibigan ko mula pagkabata. Ikaw si Zhou Fuye? Chen Erxiao. Matagal ko nang naririnig ang pangalan mo. Narinig ko ang tungkol sa'yo, Zhou Xiao. Nitong mga nakaraang buwan, salamat sa pag-aalaga mo kay Wuwu. Trabaho ko lang yon. Huwag kang mag-alala, Chen Erxiao. Magkakilala pala kayong dalawa? Hindi, pero may negosyo ang aming mga pamilya. Sayang lang, Anong sayang? kung noon ko pa sana nalaman na may ganito kagandang matagal ng kaibigan si Chen Erxiao, nakipagkaibigan na sana ako sa kanya. Parang, ako ba ay isang napakababang uri ng tao? Kailangan ko bang maging bahagi ng inyong laro? Napapagod na ako. Bilis! Umalis na tayo! Dahan-dahan lang. Dahan-dahan. Kaya mo pa? Baka hindi mo kaya. Ate, tignan mo tong dalawa. Parang lalaking kalapati na nagpapakita ng ganda. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ay, Natalo ka. Ako ang nanalo. oo. Wuwo. Sobrang puno ako. Huwag na kung hindi mo gusto. Uwi na tayo para magpahinga. Tara! Nagpapanggap ka lang. Ano ba? Tanga ka. Kung hindi ako nagpapanggap, hindi matatapos ang inuman ngayong gabi. Sanshui, hindi mo ba alam kung gaano kahirap ang kaibigan mo? So, sinadyang mo talaga na matalo si Chen Yan? Sanshui. Mag-aral tayo sa Jing University. Uminom ka ng tubig. Kagiri, mahigit 10 taon na ang pagsasamahan natin. Kung hindi ako nagkataon na. Alam na nandito ka. Plano mo ba talaga na ganito na lang hindi na tayo magkita? Kagire. Huling sabi ko na, mahal kita. Hindi na tayo magiging boyfriend, girlfriend. Pero kung patuloy kang magtatago sa akin, ang pagkakaibigan, talagang hindi na. Pasensya. Kagire. Huwag mo sabihin sa akin, nandito ka dahil sa Zhou Fuye. Dapat alam mo, anak ng sino ang Zhou Fuye. Adulto ka na ngayon. Isipin mo ang resulta ng mga gagawin mo. Alam mo? Chen Yan, huwag mo na pakialaman ito. Binili ko ang tiket para bukas ng umaga. Aalis ako bukas. Hindi na kailangan ihatid ako. Kumain ka ng karne. Sobra na. Hindi. Nakita ko, pumayat ka ulit. Kumain ka pa. Kagiri, nag-propose sa akin ang Tio Joe. Plano namin pagkatapos mo mag-college, magpakasal, at saka pagbalik mo sa Beijing, ay magkita-kita tayo, magkita. Kamakailan lang narinig ko ang anak ng Tio Joe. Nag-aaral din sa Linjiang County. Siya ay Zhou Fuye. Narinig mo ba ang pangalan niya? Hindi. Kapag nakita mo sa school, magparamdam ka. Sa ngayon, magkapatid na kayo.
Magkaibigan kayo, magkaroon ng magandang relasyon. Para sa ganito kapag ako ay pumasok sa Joe family. Mas madali. Gaano ka concerned sa kanya? Bakit hindi mo siya contact? Wala akong oras. Sa ibang pagkakataon. Ma'am, sa susunod na linggo, puntahan natin ang dad, okay? Wala akong oras. Ikaw lang. May gagawin pa ako. Hindi na muna. Oo nga. Tandaan mo ang sinabi ko. Sa Joe Fuye. Magkaroon ng magandang relasyon. Ano ang sinabi ng auntie? Narinig niya ba? Hindi mo kailanman nabanggit ang mga magulang mo. Kung gusto mo, ganito na lang. Kapag bakasyon na, sasamahan kita pumunta sa Beijing para bisitahin si uncle. Nagpakamatay ang tatay ko ilang taon na ang nakalipas. Sa susunod na linggo ang araw ng paggunita sa kanya. Ang nanay ko, matagal na rin, nakipagrelasyon sa iba. Hindi man lang siya binisita. Sorry, ako. Hindi ko alam. Hindi pa ba kayo busog? Kung gusto, pasok tayo para kumain pa. Zofuye. Kung may araw, nagkamali ako. Papatawarin mo ba ako? Siyawu. Basta hindi mo ako iiwan. Sa paningin ko, may pardon ka palagi. Simula ngayon, magkapatid na ang relasyon ninyo. Magpakabuti kayo sa isa't isa. Pagbutihin ang relasyon. Joe Fuye, marahil mula sa simula, hindi ko dapat isinama ka. Naalala ko bigla. May dalawa pang papel na hindi ko sinulat. Uuwi na ako. Huwag mo akong hawakan. Anong problema mo? Nitong mga nakaraang araw, nag-practice ka ng dance ng todo. Nag-aalala lang ako sa'yo. Zofuye, napaka-annoying mo talaga. Alam mo ba, kailangan ko ba ng pag-aalaga mo? Gusto kong alagaan ka. Gusto kong maging makulit. Pwede ba? Bahala ka. Best Actress Long Fuxue at ang presidente ng Hui Hong Capital, Zhou Chen Hui mag-engage sa Christmas. Anong ginagawa mo rito? Joe Fuye, kung tunay kang anak ko, dapat mong ipaghiganti ang ina mo. Joe Chenhui, akala mo matatapos na to sa kaunting pera lang? Ginawa niya lang yon para makapag-asawa ng artista? Makinig ka sa akin. Kailangan mong manatili sa tabi ni Joe Chenhui. Pumasok sa kumpanya niya at kunin lahat ng shares niya. Dapat nang tapusin ang walang saysay na kasal na yan. Ang pamilya ninyong Joe talagang puno ng mga romantiko. Kayo ng tatay mo, ginagago kayo ng mag-ina. Anak ko, niloloko ka. Si Shawu, anak yan ng babaeng pakakasalan ng tatay mo. Anong kabaliwan ang sinasabi mo? Masyado kang naive. Mukha siyang inosente, pero masama ang intensyon niya. Alam niya na anak ka ni Joe Chenhui, kaya sinadya niyang lumapit sa'yo para mahulog ka sa kanya. Tumahimik ka. Gusto mong malaman kung totoo? Makalipas ang ilang araw, uuwi si Joe Chenhui kasama ang babaeng yon para mag-alaala. Malalaman mo rin. Kung may konting tapang ka man, dapat mong pahirapan ang mag-ina. Hello? Ang tinatawagan ninyo ay pansamantalang hindi maabot. Hello? Ang tinatawagan ninyo ay pansamantalang hindi maabot. Ay, nandito na. Ito si Tita Long. Ikaw si Aye, di ba? Chenhui, parang hindi ako gusto ni Ai. Katulad ng nanay niya. Malinaw ang gusto at ayaw sumunod. Kumain muna tayo. Mamaya, kakausapin ko siya. Pupunta muna ako sa CR. Zofuye,
Anong gusto mong gawin? Anong gusto kong gawin? Kailan mo nalaman na anak ako ni Zhou Chenhui? Kailan mo nalaman? Ako ba ang anak ni Chao Tsenhai? Bago ka pa dumating sa Linjiang County? Kaya, simula pa lang, may layunin ka nang pumunta sa Linjiang County? Gusto ko lang talagang... Lumapit sa'yo? Gamitin ka at paglaruan ka. Oh? Bakit? Para lang maghiganti sa nanay mo? Oh. Eh ngayon? Bakit hindi mo na ako patuloy na inaakit? Xia Wu. May nararamdaman ka ba, kahit konti man lang? Sa akin? Kahit konting-konti lang, okay na. Wala. Wala talaga. Pinatawad ko na kayo. Dahil lang naawa ako sa'yo. Xia Wu, simula ngayon, huwag mo na akong makita. Kung hindi, siguradong Klase 7. Zhou Fuye. Kahit ano gusto mo, gagawin ko para sa'yo. Kahit ano gusto mo, gagawin ko para sa'yo. Huwag kang matakot. Nabugbog ka. Ako ang bahala. Sa akin. Sa akin. Lagi kang may pardon. Nagpapahayag ka ba ng pagmamahal sa akin? Oh, Zhou Fuyai. Ako ang may kasalanan sa'yo. Wala na tayong kinabukasan. Kamusta, kaklase? Ako si Xiao. Zhou Fuye. Good night. Hindi kita hahalikan. Hahalikan lang ako ang boyfriend ko. Kuro, talaga bang hindi na babalik ang Wu? Ang enrollment ni Xiao Wu ay sa Beijing. Babalik siya sa Beijing para sa college entrance exam. Magkikita pa ba tayo sa hinaharap? Kung magsisikap kayong umalis dito, magkikita kayo ulit. Kung magsisikap kayong umalis dito, magkikita kayo ulit. Grabe, Chou Ye. Ikaw ang provincial top scorer at science top scorer ngayon. Ikaw ang provincial top scorer at science top scorer ngayon. Anong school ang papasukan mo? Beijing University. Miss, kanina ba? Yun ba ang kotse ni Batang Ginoong Zhou? Hindi siguro. Nasa ilalim ng pader ng palasyo tayo. Mayayamang second generation rich. Ang dami. Miss Lai, ang mga bagahe ninyo. Salamat! Ikaw ba si? Kumusta kayong lahat? Ako, si Xiao Wu. Ang ganda-ganda mo. Para kang mas maganda pa kay Yeching. Sino si Yeching? Yung campus beauty ng dance department ninyo, bagong girlfriend ni Zhou Fuye. Oo nga pala, yung sports car sa baba kanina, kay Zhou Fuye yon, yung campus heartthrob ng Beijing University natin. So yung kotse kanina, si Zhou Fuye nga talaga yon? Nandito rin siya sa Beijing University? May girlfriend na yung tao. Huwag ka nang magpakalunod sa crush. Tara, hotpot na. Para ipagdiwang na kumpleto na tayong magkakasama sa dorm. Sige, tara na. Sabay-sabay tayo. Tara. Yung private room sa second floor po ba? In reserve ni Boss Joe. Dito po. Di ba't hindi tumatanggap ng reservation ng restaurant na ito? External Liaison Department, si Zhou Fuye, ang head ng department nila. Tingnan mo, nandito rin si Yeching. May dinner ang External Liaison Department.
Di ba't sa Secretariat Department si Yeching? So kanina, pumunta si Zhou Fuye sa baba ng dorm natin para sunduin siya. Mukhang may something talaga sila. Pero bakit hindi natin nakita si Jofuye? Baka narinig niya yung chismis natin? Hello, classmate. Pwede ba kitang makilala? Pwede ba tayong mag-add? Pasensya na, may boyfriend na ako. Ayaw ng boyfriend ko na mag-add ako ng ibang lalaki. Pwede naman sigurong maging magkaibigan lang tayo? Naiwan ko sa dorm ang cellphone ko. Si Nangye. Bakit hindi ka pumasok? Nakita ko yung ideal type ko, tapos kinuha ko yung contact details niya. Ang resulta, may boyfriend na pala siya. Na-reject ako. Sino yon? Yun nga, Hoy, hindi ba tayo may nakabook na private room? Bilisan natin, akyat na tayo. Tara. Sige, tayo na. Parang familiar yung itsura niya. Ayos si Joe Fuya ngayon. Ang gwapo talaga. Oy, nagdagdag ng ensayo bigla yung teacher. Nasaan ka na? kasama ko mga roommate ko. Kumakain kami. Babalik na ako mamaya. Sige, sunduin na lang kita. Hey, Sige, salamat. Pasensya na. Siak Wu. Pinapalaya kita. Dahil naaawa lang ako sa'yo. Amo, pagkatapos mong uminom, magpahinga ka muna. Tatawagin kita pagdating na tayo sa Jingda. Teka, Woo. Siya ba yung boyfriend na sinasabi mo kanina? ako. Kung magdadahilan ka para umiwas sa mga manliligaw, wag mo naman ako isali. Hindi naman ako mahilig sa babae. Umuwi na kayo para sa ensayo. Magta-taxi na lang kami pa uwi. Hintayin kong umalis kayo. Tayo na. Xiaowu? Mabuti naman pala ang buhay mo nang umalis ka sa akin. Tio Leo. Nakikita mo ba yung kotse sa harap? Banggain mo. Ha? Amo, hindi maganda yun. Takot ka? Ako na ang gagawa. Ha? Puta, tangina. Marunong ka ba magmaneho? Tio Leo, sabihin mo sa kanya, settle in natin to. Amin ang lahat ng kasalanan. Binata, pasensya na. Ayon sa amo namin, amin ang responsibilidad. Huwag na tawagan ng traffic police. Settle in na lang natin. Gusto mo bang palitan o ipaayos sa 4S shop? Ikaw ang bahala. Ikaw mismo ang bumaba at kausapin ako. Anong nangyari? Ikaw ay Joe Fuye. Ako ay mula sa Departamento ng Sayaw ng Kyoto University. Ako, si Chin Yu. Pasensya na, nabangga ko ang sasakyan ninyo. Hatid ko kayo pa uwi. Ayos lang? Sakay na. Mag-taxi na lang ako. Tara na. Hindi, huwag kang mag-alala. Anong ginagawa mo dito? Bilisan mo, bumalik ka sa rehearsal. Inaasahan ko ang performance mo sa welcome party. Dito na lang ako bababa. Pasensya po, sir. Mag-car muna ako. Bago umalis, sa Linjiang County. Sinabi ko ba na huwag kang muling magpakita? Kung hindi dahil sa driver mo ngayon, na bumangga sa kotse ni Chinyu, hindi mo sana ako makikita. Iniwan mo ako. Lalong bumaba ang panlasa mo.
Kaklase ko lang siya, hindi boyfriend ko. Kung wala kang ibang gagawin, uuwi na muna ako sa dorm. Bakit ka pumunta sa Jingda? Sa lahat ng paaralan, ang Jingda ang nag-alok ng pinakamagandang kondisyon. Hindi ko alam na nandito ka rin sa Jingda. Huwag kang mag-alala. Sa hinaharap, iiwasan kitang makita ng madalang. Sana nga. Sir, kakarinig ko lang, yung mga estudyanteng nahuli ngayon ay dumalo sa welcome party. Kilala mo yung estudyanteng kanina? Hindi. Hindi nga. Pasensya na, Xiaowu. Yung hearing aid na hinahanap mo. Baka nasa kotse ni Joe Fuye. Mamaya ko siya kukontakin. Kung hindi mo mahanap, hayaan mo na. Hindi pwedeng ganon. Siguradong mahahanap ko yan para sa'yo. Xiaowu, malapit na yung solo dance number mo. Maghanda ka na. Si. Sino yan? Anong ginagawa mo rito? Siguro hinahanap niya si Yeching. Zhou Fuye. Anong kailangan mo? Zhou Fuye, bitawan mo muna ako. Zhou Fuye, nasasaktan ako. Xiaowu? Ano ba talaga ang gusto mo? Bakit hindi ka nalang tuluyang nawala? Bakit ka pa pumunta sa Jingda? Ikaw ang nagsabing mag-aaral ka sa Jingda. Ikaw rin ang nagsabing magiging estranghero na lang tayo. Ano ba ang gusto mong mangyari? Ako dapat ang nagtatanong niyan. Hoy, Ate Yeching. Kanina, may nakakita raw kay Joe Fuye sa backstage. Para bang pinuntahan ka niya? Siguro nga, Nandyan sa labas ang nobya mo ngayon. Sigurado ka bang yan ang sasabihin mo sa akin? Nobya? Hindi ba nobya mo si Yeching? Nakalimutan mo na? Ayoko ng malalaki ang dibdib. may tao ba diyan? Bakit nakalok ang pinto mula sa loob? Bakit mo inilock? Sige na, sige, hanapin na lang natin yung admin sa kabilang kwarto para makuha yung susi. Kung makita nila na magkasama kami ni Joe Fuye. Dito lang sa dressing room. At nakalock pa ang pinto. Gusto ko lang na mag-isa ka muna dito. Magtago sandali. Kung lalabas ka ngayon, mas mahirap pang ipaliwanag ang relasyon natin. Zhu Fui, huwag kang magpakalabis. Ikaw ang sobra, di ba? Ikaw ang nagdala sa akin dito, di ba? Hindi pa kita sinisisi. Ikaw pa, ang nauna. Kusa ka namang pumayag, di ba?
Marami akong ginawang kusa. Walang tao. Bakit nakasara mula sa loob ang pinto? Baka sira na ang kandado dahil sa katandaan. Kunin mo na ang gamit. Alis na tayo. Kanina mo pa sinasabi na mahirap ipaliwanag ang relasyon natin. Mas mabuti pang huwag mong sabihin. Kuya, relasyon ng magkapatid sa ama-ina. Iyon ba? Ganun na lang baka gusto mong maging magkapatid tayo? Mangyayari din naman yon, di ba? Magkapatid. Mas nakaka-excite yon, di ba? Ano sa tingin mo, Sanchoy? Ang bilis mo namang magalit. Ano na ang gagawin mo sa susunod? Napakatalino mo. Bakit hindi mo naisip na pagdating mo sa Kyoto University, ay muling makikita mo ako, ang asong ulol na ito. Ikaw ang unang nagkamali sa akin. Ikaw ang may utang sa akin. Itabi mo ang numero ko. Huwag mo na akong mawawala ulit. Hoy, matagumpay na natapos ang welcome party. Bukas magsisimula na tayo ng ensayo para sa susunod na kompetisyon. Huwag mong kalimutan. Si. May nararamdaman ka ba sa akin kahit kaunti? Kahit konti lang, okay na. Hoy, si Xiaowu ba ito? Zhuang Jiahe? Ako nga. Kakatapos lang naming pag-usapan ng collaboration. Lasing na si Boss Joe. May iba akong gagawin. Hindi ako makakaalis. Pwede ka bang pumunta rito? Ako. Oy? Titingin lang ako. Kung hindi ko naman matutulungan, uuwi na lang ako sa school. Nasaan si Joe Fuye? Pumunta siya sa CR. Babalik din siya. Xiao, alam mo ba kung ano ang pangalan ng bar na ito? Umiikot lang sa salitang ulap. Ito ang binuksan ni Boss Joe. Kahit hindi ko alam kung bakit ka umalis noon nang hindi nagpaalam. Pero dahil nagkita tayo, may mga bagay na dapat pag-usapan ng maayos. Sir Joe, pasensya na sa abala. May gagawin pa ako. Una na ako. Zhuang Jiahe ang nag-imbento para makarating ka dito. Hindi pa niya alam ang nangyari sa amin. Ihahatid kita balik. Pero gabi na ang dorm ay sarado na siguro. May ID ba? Ang dorm ay magbubukas ng 6 a.m. bukas. Hindi mo ako kailangang alalahanin. Maghahanap lang ako ng lugar magtatagal ng ilang oras para makauwi. Sa tingin mo hayaan ko kang mag-isa sa labas? Ako. Maaari kang... Hindi ako. Hindi pwede. Kapag may nangyari sa iyo, ako pa rin ang mananagot. Marunong kang magmaneho? Kumuha ako ng lisensya nitong bakasyon. Kung ayaw mong mamatay, ako ang magmaneho. Dalawa ang pagpipilian mo. Kung hindi, maghihintay ako rito kasama mo hanggang bukas ng umaga pagbukas ng dorm. Kung hindi, ikaw ang magmaneho. May 2 kwarto sa bahay ko. Pumili ng isa para matulog. Susi. Kumpleto ang insurance ng kotse mo? Kumpleto. Basta hindi mamatay sa banggaan. Baliw.
Bakit mo kinuna ng fingerprint ko? Kapag lumabas ka sa gabi, hindi ko nabubuksan para sa iyo. Dito ang kwarto ko. Walang nakatira sa kwartong ito. Pero may naglilinis dito paminsan-minsan. Sa loob ng banyo, may mga disposable toothbrush at towel. Ikaw na bahala. Bakit hindi ka magsuot ng tsinelas? Hindi na ako magpapalit ng sapatos. Maaga akong aalis. Bukas. Wala namang pumupunta dito sa bahay ko. Kaya wala akong tsinelas para sa babae. Suotin mo muna itong lumang sapatos ko. Maliligo muna ako. Yon. Saan ako matutulog? Yung kwarto. Ah. Hindi na ako magpapalit ng sapatos. Maaga akong aalis bukas. Zofuye. 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 May lagnat ka. Wala man lang gamot sa lagnat? Zofuye. Zofuye. Sanshui. Zofuye. Ano yon? Nakatulog ako. May lagnat ka. Kakagising mo lang ba? O alis ka? Umalis ka na. May lagnat ka. Eh ano? Hindi naman mamamatay yan. Wala man lang cooling patch dito sa bahay. May binalot akong yelo sa tuwalya. Pwede na yan pansamantala. Ah, Ziga. Hawakan mo. Mainit-init na tubig ito. Inumin mo muna. Wala talagang gamot dito. Bibili ako sa baba ng thermometer at gamot sa lagnat. Nasa may pintuan yung susi. Huwag mong kalimutan.
500 metro lang ang botika mula rito. Mga 5 minuto lang yan. 300. 299. 298. 297. Nandito na ako. Oy, ano iniisip mo? Temperatura lang ang sinusukat ko. Ano pakiramdam mo ngayon? Sumasakit pa ba ulo mo? Sumasakit ang ulo ko. Gusto mo munang pumunta sa kwarto at humiga? Hindi na. Binili ko ng lugaw para sa iyo habang papunta rito. Gusto mo inumin? Kung ayaw mo, huwag mo inumin. Ako na. Nagugutom ako. .9 degrees. Medyo mataas ang temperatura mo. Inumin mo muna ang gamot para sa lagnat. Kung hindi gumaling, kailangan mong pumunta sa ospital para magpa-injection. Hindi ganun kalala. Kung may gagawin ka, umuwi ka na. Gusto mo hanap ko ng tao para samahan ka? Naaawa ka na naman sa akin. Alam mo na ang mga magulang ko. Hindi ako minahal ng tatay at nanay. Walang nag-aalaga sa akin. Pwede kitang samahan ngayon. Pero kailangan ko munang pumunta sa paaralan. Tapos, babalik ako. Isasama ko kayo. Hindi na. Inumin mo muna ang gamot. Matulog ka ng mahimbing. Mabilis lang ako makakauwi sa paaralan kung mag-taxi. Mas maganda pakiramdam mo ngayon. Babawasan ang lagnat mo sa gabi. Alis na ako. Sinabi ko, isasama ko kayo. Hindi kami magkasabay. Hindi mo hinayaan akong isama ka. Paano mo nalaman hindi kami magkasabay? Sa pagitan natin, mas mabuti kung hindi kami magkasabay magpakailanman. Hindi kami magkasabay. Kung malalaman ni Zhou Chenhui, hindi ko maalagaan ang future stepsister ko. Hindi maganda para sa iyo. Sanshui? Tayo. May 100 na magkasabay tayo. Hindi pa ba siya nagpapababa ng lagnat? Oy, Pwede ka bang pumunta sa ospital para alagaan siya? pwede namang kumuha ng nurse sa ospital. Ngayon kasi, may mga nurse na nananakit ng pasyente. Kagiri, huwag mo isipin na dahil marami siyang kasama, konti lang talaga ang tunay na nagmamalasakit sa kanya. Talagang konti nang umalis ka noon. Nalugmok siya ng matagal. Kung hindi dahil sa pangako niya sa'yo, hindi siya magsusumikap ng husto para makapasa sa Kyoto University. Iba talaga ang trato ni Joye sa'yo. Kitang-kita namin lahat. Nakikinig ka ba? Marami akong sinabi, pero hindi ito para makuha ang awa mo. Kailangan ko lang talagang sumakay sa eroplano. At wala talagang mag-aalaga kay Joye. Tulong ko na lang ito bilang kaibigan. Zhou Fuye. Akala ko masaya ka na. Woo. Okay ka lang ba? Okay lang, aalis muna ako. Matulog ka ng maaga.
Anong dahilan ang ginamit ni Juang Jahe para mapunta ka rito? Para mapunta ka rito? Hindi ba't may lagnat kang 39.5 degrees? Naive, ka na ba? Kakatapos lang ng isang bote. Pero pinagpawisan ako ng husto. Kaya naligo ako. Ano ang sinabi niya sa'yo? Sabi niya, aabusuhin ka ng nurse. Mukhang okay ka na ngayon. Alis na muna ako. May isa pang bote ng gamot na kailangang iturok. Ulit-ulit yung lagnat mo, sabi ng doktor. Kailangan mong magstay ng isang gabi para maobserbahan. Pwede ka lang umalis bukas, kung tuluyan nang bumaba ang lagnat mo. Ha? Kumain ka na ba? Oh, Nandito ka na rin naman. Baka gusto mong kumain? hindi. Nag-order ako mula sa private restaurant sa North, Wild Mushroom Hot Pot at Dumplings. Paborito mo lahat yan. Sige, sasabay na lang ako sa'yo. Kumain ka ng marami, pumayat ka. Sino ba talaga ang pasyente dito? Hindi mo ba alam? Ganun lang talaga ang mga bagong magkasintahan. Ma'am, pwedeng dahan-dahan lang po. Hindi siya nakatulog kagabi. Sana mahaba ang tulog niya ngayon. Yung isa, gwapo. Yung isa, mabait. Bagay na bagay sila. Wala nang problema sa katawan mo. Pwede ka nang magpa-discharge mamaya. Natutulog pa siya. Dahan-dahan lang tayo. Dr. Wei, girlfriend siya ng pasyente. Kagabi, ganun din ang sabi sa akin ng girlfriend niya. Pinakiusapan akong dahan-dahan lang. May girlfriend na pala si Xiaoye. Mabuti naman. May dalawa pa akong pasyenteng dapat bisitahin. Magra-rounds na muna ako. Gising ka na. Paano ako napunta sa kama? Natakot ako baka magkasakit ka rin pagkatapos kong gumaling. Kaya dinala kita rito. Pwede na raw akong umuwi, sabi ng doktor. Umuwi na tayo. Xia Wu. Kahit napakalabong dahilan ni Zhuang Jiahe, madali ka pa ring naengganyo. Bakit hindi ka nalang magpakumbaba at makipag-ayos sa akin? Zhou Fuye. Hindi ba galit ka sa akin? Ganito pa rin ang sinasabi ko. Bakit mo gustong mag-aral sa Kyoto University? Bakit ka nagpakita sa harap ko? Zhuang Jiahe, paulit-ulit, madali lang. Nadadala ka niya. Alam mo ba na hindi tugma ang sinasabi mo sa nararamdaman mo? Sanay ka na sa pagloloko sa sarili mo, di ba? Ikaya mo, pero hindi ko. Inaamin ko, wala akong silbi. Galit ako sa'yo, pero hindi ko kayang iwan ka kapag nagpakita ka. Anong mga salitang walang kwenta na iwan na lahat yan sa isip ko? Hindi ko kayang maging estranghero sa'yo. Sabihin mo sa akin, ano talaga ang gagawin ko? Sabihin mo sa akin. Hindi tayo maging estranghero. Maging magkapatid lang tayo, okay ba? Hindi. San Shuai, bakit matigas ang puso mo? Gusto mo talaga akong pilitin na magkasama tayo sa gulo? Zhou Fuye. Pasensya na. Pasensya na. Hindi ko talaga alam ang gagawin. Pasensya na. Pasensya na, Zhou Fuye. Hindi ko pipilitin ka. Hindi ko pipilitin ka. Nagmamakaawa ako. Nagmamakaawa ako para sa isa pang pagkakataon. Hindi tayo maging estranghero.
Hindi rin maging magkapatid. Hanggat hindi pa sila nagpapakasal. Malaya tayo araw-araw. Huwag mo na akong iwan. Ako ay tao. Masasaktan ako at magdaramdam. Sanshui. Mahal kita. Mahal kita, magpakailanman. Hello? Aayos ko ang mga bagahe ko sa umaga. Anong nangyari? Wala. Naghanap ako ng part-time job dati. Pinapapunta ako ng company para doon tumira. Tumira sa bahay ko. Sasamahan kita para kunin ang mga bagahe. Okay lang ba? Taong gusto ko. Kahit saan, madali lang ang daan. Anong ginagawa mo dito? Saan ako matutulog? Siyempre, kasama ko. Mizo, parang hindi ka sanay humalik. Hindi naman ako kasing eksperyensyado mo. Ikaw, Tikman mo ang lasa ko. Mizo, sinasadya mo bang akitin ako? Hindi pa sapat. Hahalikan kita hanggang sa matuto ka. Zofuye. Ang pula nga tainga mo. Pula na rin ang baba mo ngayon. Mainit na mainit ako ngayon. Siyempre, namumula. Ikaw talaga. May klase pa ako bukas. Hindi kita pagod na pagod. Sansui. Wow, ang girlfriend ni Joe Fuya. Grabe ang lakas. Parang intense ang laban. Anong problema? Zofuye. Ah. Hindi mo ba alam na magsuot ng high neck na damit paglabas? Comrade Xiaowu, ang mga marka ba ay sarili kong ginawa? Hindi kita hahalikan pa. Anong gagawin mo? Ano sa tingin mo? Kagabi na maga ang bibig ko dahil sa halik mo. Masakit pa ang kamay ko. Edi hindi bibig. Kahit saan, mabango ang sansui. Kahit saan, hahalikan ko. Zofuye. Zofuye. Zofuye, aso ka ba? Halik at kagat? Sansui. Ngayon mo lang nalaman? Aso mo talaga ako.
Anong amoy? Zufuye, anong pabango ang gamit mo? Ang ganda ng amoy. Malamig na pabango ng RT. Hindi ito nabibili sa publiko. Binibigay lang ito sa VIP kada taon. Gusto ko. Ibabenta mo sa akin? Oh, ibabenta sa'yo. Pero, kailangan mo nang kunin ang interes. Zofuye, Gusto ko dito. Pwede? kahit ano basta sa iyo. Pwede lahat. Sanshui. Kailan ba talaga magbibigay ka ng katayuan sa akin? Hulaan mo. Babae na manloloko. Nandito na ako. Sabihin mo. Ano ang gusto mo? Ay, ama mo pa rin ako. Ganyan ka ba makipag-usap sa iyong ama? Ginoong Zoe. Anak, hindi naman ako kasing halaga ng kumpanya at babae mo. Huwag kang magkunwari. Alam naman nating dalawa ang totoo, di ba? Ay, ikaw lang ang anak ko. Pero ang buong buhay ko, ibinigay ko na sa Huihong Capital. Tungkol naman kay Long Fuxue, kung talagang mahalaga siya, 2 taon na ang nakalipas, hindi sana ako napilit ng banta mo. Ngayon, naging ina mo na siya. Ikaw at si Xiaowu, magkapatid na kayo. Si Xiaowu lang ang gusto ko. Aye. Alam ko, gusto mo si Xiaowu. Maganda, mabait, at may magandang asal. Kung magiging manugang ko siya, magugustuhan ko talaga siya. Pero yung batang yon, matatanggap kaya niya ang relasyon ko sa nanay niya at makakasama kanya ng walang sama ng loob? Maglagay ka ng kondisyon. Paano kita mapapahiwalay kay Long Fuxue? Ay, naalala ko, dapat nasa edad ka na para makapamahala ng malaya sa mga shares na nakapangalan sa'yo. Gusto ko ang mga shares mo. Xiaowu! Bumalik ka rito. Matapang ka lang sa likod. Paano ko naging anak ang isang trader na tulad mo? Kung hindi ka uuwi ngayon, susunugin ko lahat ng gamit mo kasama ng tatay mo. Ngayon, ang presidente ng Huihong, Zhou Chenhui, ay nag-announce ng peaceful separation sa actress na Long Fuxue. Sa loob ng maraming taon, paano ko napalaki ang isang bagay na walang puso at walang konsensya gaya mo? Ang tatay mo ay patay na sa loob ng maraming taon. Kailangan ba akong manatiling bao para sa kanya habang buhay? Bakit hindi ibang tao ang inakit mo? Bakit kailangan mong mangakit sa anak ng Tito Joe mo? Hindi ko kailanman naisip na manatili kang bao para sa tatay. Gusto ko lang itanong sa iyo, bakit noong araw, alam mong malubha ang depresyon ng tatay? Pero nagtaksil ka pa at pinilit siyang mamatay? Hindi ko kailanman ginawa ang anumang bagay na nakasakit sa tatay mo. Si Zhao Chenhai,
Dahil lang sa alaala ng dating relasyon, binigay niya sa akin ang mga resources. Anong karapatan mo para sabihing nagtaksil ako? Ito ang nakita ko sa loob ng kotse ng tatay. Ano pa ang maaari mong idahilan? Nakakabilib. Nakapanood ako ng isang magandang palabas ng mag-ina na nagkakagalit. Ano ang ginagawa mo dito? Hindi ka tinatanggap dito. Lumabas ka! Kayong dalawa, pareho kayong walang hiya at malaswang babae. Ang isa ay nang-akit sa anak ko, ang isa ay nang-akit sa asawa ko. Ikaw! Miss Sheng, kung hindi ang asawa mo, ang tatay ko, ay hindi mamamatay. Ang taong dapat mong kamuhian ay si Zhou Chenhui. Dahil sa kanyang pagtataksil sa kasal, nangyari ang lahat ng trahedyang ito. Kung magpapakasal uli si Zhou Chenhui, mawawala sa kanya ang kontrol sa Hui Hong Group. Siya ay hindi magpapakasal sa iyo. Kung tungkol sa Zhou Fuye, siya ay naglalaro lang sa iyo. Hindi ako naniniwala. Sino ang nagpahintulot sa iyo na pribadong makipagkita sa kanya? Sino ang nagpahintulot sa iyo na makipagkita sa kanya ng pribado? Zhou Fuye, siya ang anak ng masamang babae na Long Fushui. Ikaw at siya nagkaroon ng damdamin. At seryoso na, hindi ba? Sino ang nagsabi sa iyo na kami ay naglalaro lang? Mahal na mahal ko siya. Ma'am, hindi ko siya malalaro. Ang laging nilalaro ay ang anak mo. Naiintindihan mo ba? Ma'am, matagal kong pinaghirapan ang transaksyon ko sa Zhou Chenhui para makuha ang pagkakataong muling magsimula kasama Xiaowu. Huwag kang magkalat ng chismis at muling takutin siya nang lumayo. Anong transaksyon? Sabihin mo sa akin ng malinaw. Ibinigay ko sa kanya ang equity shares. Hindi ba gusto niya ang kontrol sa Hui Hong Capital? Ibinigay ko lang sa kanya. Isang traidor ka? At ikaw, Auntie Long. Huwag mong gamitin ang pagiging mama ni Xiaowu para apihin ang girlfriend ko. Sa hinaharap, kahit sino, hindi pinapayagang manggulo sa amin. Mom, sinabi mo sa akin, ang tao ay dapat panagutan ang sariling pagpili. Ngayon, pinili ko ang Zhou Fuye na makasama at hindi ako magsisisi. Zhou Fuye. Nandito ako. Sa wakas, pwede na tayong magkasama nang walang problema. Buti na lang. Hindi tayo sumuko. Dat. Kati, Napakarami na ng beses na naghalikan tayo. Natatakot ka pa sa Kati? Zhou Fuye. Zhou Fuye. Zhou Fuye. Anong nangyari? Xiaowu? Malubha ang sitwasyon. Xiaowu, naalala mo ba kung ano ang ginawa natin kagabi? Ikaw ang una kong hinagkan, una kong niyakap, at una ring nakasiping. Sanshui, traditional akong tao. Tapos? Ito ang aking ID, household register, bank card, driver's license, title deed. Pati na rin ang lahat ng sertipiko na napanalunan ko mula pagkabata. Lahat, ibibigay ko sa'yo.
Sa akin lahat? Hindi ka na ba mabubuhay? Ako. Ay sa'yo rin. Xiaowu? Tayo. Ay magpakasal na. Hindi pa tayo graduate. Zofuye, Okay lang. Pwede naman yun para madagdagan ang credits ko. Mahal, maligayang bagong kasal. dear. Maligayang bagong kasal.